Happy Father's Day, buong Pilipinas. Sa lahat ng mga tatay o pamilya na nagse-celebrate sa araw na ito ng Father's Day, isang pagpupugay at pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga tatay na nagbibigay ng panahon at pagsasakripisyo sa kanilang pamilya. Happy Father's Day sa inyong lahat. Tulad ko rin na isa na ring magulang o isang tatay. Ano ba talaga ang papel na ginagampanan ng isang tatay? Napakalaki at napakalaga ng papel na ginagampanan ng isang tatay. Ang isang tatay, siya ang tinuturing na haligi ng pamilya. Kung walang haligi, bagsak ang pamilya. Kaya nga po, kapag ang isang tatay ay nanghina o nanglupaypay, manglulupaypay din ang buong pamilya. Pero kung ang isang tatay ay malakas ang loob, talagang malakas din ang pamilya. Ibig sabihin, ang tatay ang siyang pinagkukunan ng lakas ng kanyang pamilya. Sa oras na ito, sa araw na ito, araw ng linggo, ay sineselebrate natin ang Father's Day, John 15. Kaya bibigyan natin ng biblical background kung ano ba talaga ang nasa likod ng selebrasyon na ito, ang Father's Day na ito. Babasahin natin ang isang verse na ating matatagpuan dito sa Psalms chapter 103 verse 13. Atin lang pong babasahin. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Purihin ang Panginoon. Ang verse po na ito po ay isang sulat na sinulat ni David, ang verse na ito, na kung saan ay tinutukoy niya ang isang ama. Ang ama po rito na binabanggit ay ama na tulad natin. Dahil kung atin pong titingnan ng verse, small letter lang po ang letter A. Kaya ito po ay tumutukoy sa magulang o ama na tulad natin. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya. Tingnan natin ha. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya. Ibig sabihin, hindi masukat ang habag o pagmamahal ng isang tatay sa kanyang anak. Kaya nga, ang Father's Day, ito po ay ipinagdiriwang para bigyan ng pagpupugay o pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga tatay sa buwang ito. Dahil hindi po biro ang tungkulin na ginagampanan ng isang tatay. Marami akong kilalang tatay na ibinibigay niya ang lahat, time, lahat para lang may bigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung minsan nagkaka-ugod-ugod na sa kakatrabaho, pagod, puyat, para maibigay lang ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang mga anak. Ang mga OFW, hindi biro ang kanilang sitwasyon sa ibang bansa.
yung mga OFW na mga tatay. Biro mo, unang-una, yung malayo ka sa pamilya mo for how many years, hindi iyon ganun kadali tanggapin ng isang tatay na nagmamahal sa kanyang pamilya. Isinasakripisyo niya ang kanyang lungkot, ang kanyang panahon na mawalay sa kanyang pamilya upang magtrabaho sa ibang bansa para maibigay niya ang pangailangan ng kanyang pamilya. Kaya ang mga tatay ay karapat-dapat lamang bigyan ng pagpapahalaga sa buwang ito. Dito, inalimbawa ni David ang isang ama na kung paano niya kinahahabagan ang kanyang anak. Dahil nga ang tatay ay mapagmahal sa kanyang anak. Ngayon, sinong mga tatay po ba ang tinutukoy dito sa Bible na ito? Sa verse na ito. Ito po yung mga tatay na mayroong takot sa Diyos. Mga tatay na namumuhay ng matuwid. Mga tatay na mayroong relasyon sa Diyos. Ito po ang tinutukoy dito. Dahil iba ang tatay na mayroong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Dahil maituturo niya sa kanyang mga anak kung paano mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos o kalooban ng Panginoon. Kung paano mamuhay ng matuwid, kung paano mamuhay ng mayroong pananampalataya at takot sa Diyos. Pag ang isang tatay ay mayroong relasyon sa Diyos, makukontrol niya ang kanyang sarili. Ang kanyang nasa isip ay puro kaayusan para sa kanyang pamilya. Ang kanyang laging iniisip o priority sa buhay, yung future na kanyang pamilya, na magiging maayos ang kanyang mga anak someday. Kahit mahirap sila ngayon, but someday mayroon siyang mga pangarap na someday ay magiging matagumpay ang aking mga anak. Yun ang tunay na tatay na nagmamahal sa kanyang mga anak. Yung mga tatay na mayroong pananalig at tiwala sa Diyos. Ang isa pa sa pinakamahalagang papel na ginagawa ng tatay ay ang dalhin sa Panginoon ang kanyang mga anak. Pag ang tatay ay nasa Panginoon, natural ang kanyang mga anak, idadalhin niya yan sa Panginoon. Gaano kahalaga ang ganoong klaseng pamilya? Gaano kahalaga ang isang tatay na ang kanyang mga anak ay idinadala niya sa Panginoon? Ibig sabihin, gusto niya ang kanyang mga anak na malapit sa Diyos. Yung kanyang anak na laging nagsisimba, laging puro kabutihan at kaayusan ang iniisip, hindi puro kasamaan, kundi puro kabutihan at kaayusan ang iniisip. Mabuti ang kanyang iniisip para sa kanyang kinabukasan. Tingnan natin ang sinabi ni Joshua. Sabi ni Joshua sa chapter 24 verse 15, ngayon mamili kayo kung sino ang inyong sasambahin, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Joshua sa mga Israelites kung sino ngayon ang kanilang pipiliin, kung si Yahweh ba na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto, o yung mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Ngunit sabi ni Joshua, ako at ang aking pamilya kay Yahweh kami
maglilingkod. Sa Diyos kami maglilingkod. Yun ang isang tunay na tatay. Ang isang tunay na tatay ay hindi niya hinahayaan na ang kanyang mga anak ay mapariwara ang buhay. Kundi bata pa lang, tinuturuan niya na ang kanyang mga anak na malapit sa Diyos. Kaya tama ang sinabi ng Kawikaan chapter 22 verse 6. Turuan ang mga bata habang sila ay bata pa, upang sa kanilang paglaki ay hindi mapariwara ang kanilang buhay. Habang bata pa ang iyong mga anak, turuan ng salita ng Diyos, upang sa kanilang paglaki magiging maayos sila at hindi mapapariwara ang kanilang buhay, dahil alam na nila kung paano maglingkod sa Diyos, kung alin ang dapat piliin tungo sa kaayusan ng buhay, kundi ang daan na itinuturo ng Diyos. Ang kabutihan, ang maging sumunod kung anuman ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Tingnan natin yung kasunod na praise sa verse 13. Sabi dito sa kasunod na praise sa verse 13, ang sabi, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Ha? Gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Sino ang tinutukoy dito? Ang Diyos. Tinutukoy ni David dito ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, si Yahweh. Nahabag ang Diyos sa mga taong may takot sa Kanya. Kaya binabanggit niya dito ang Ama. Ang Ama na may takot sa Diyos, dahil ang Ama na may takot sa Diyos, nahabag ang Panginoon sa Amang may takot sa Diyos. Kaya napaka-importante at napakahalaga dito ang isang tatay na nasa Panginoon, mga kapatid. Pero ang isang tatay na wala sa Panginoon, medyo mahirap, kasi kung nagre-rely lang siya sa sarili niyang lakas o sarili niyang paniniwala, okay naman. May mga taong wala sa Panginoon, pero matuwid kung mamuhay. Ba? Matuwid mamuhay. Meron siyang planong maayos sa kanyang pamilya, pero meron siyang tendency na magbago ang kanyang isip. Bakit? Wala siya sa Panginoon. Ibig sabihin, ang kanyang pamumuhay ng matuwid, hindi siya gumagawa ng masama. Matuwid ay ayon sa kanyang kaalaman o sa sariling kagustuhan. Ngunit kung ang isang tatay na mayroong takot at pananampalataya sa Diyos, yun ang the best. Kasi bibigyan siya ng Panginoon ng kaalaman kung paano niya turuan at kung paano niya ngayon i-guide ang kanyang mga anak tungo sa maayos na kinabukasan. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaalaman at karunungan sa mga taong mayroong takot sa Kanya at may pananampalataya sa Kanya. Tama ang sinabi ng Biblia na gayon din nahabag siya sa may takot sa Kanya. Ang sino mang tao na may takot sa Diyos ay kinakabagan ng Panginoon. Kung wala kang takot sa Diyos, hindi ka kahabagan ng Panginoon. Bakit? Kasi iba yung may takot sa Diyos. Ibig sabihin, may takot ka dahil mayroong kang paniniwala at pananalig sa Kanya. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya natatakot ka na gumawa ng masama kasi mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Ayaw mong magalit ang Diyos sa iyo. Ayaw mong lumayo ang Diyos sa iyo. Kaya gusto mong sumunod sa mga plano ng Diyos. Yan. Kaya ang verse na ito ay napakahalaga at napaka-importante sa araw na ito, dahil ngayon ay
Father's Day, araw ng mga tatay. Ang mga tatay ay talagang sobra ang kanilang pagsisikap at pagsasakripisyo. Ano ang mensahe ng Diyos na nais ipaabot sa atin sa gabing ito, lalong-lalo na sa mga tatay na nagse-celebrate ngayon ng Father's Day? Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Tayong mga tatay, tayo ang haligi ng ating tahanan. Walang ibang sasandalan ng ating pamilya, ang ating mga anak, kundi sa atin na mga tatay. Ngunit kung nakikita ng ating mga anak na tayo ay hindi maganda ang ating pamumuhay, hindi maganda ang ating pag-ugali, barumbado tayo, lasinggo tayo, kung saan tayo nagpupuntang mga bisyo, sugal doon, sugal dito, kung ano mga bisyo, makikita iyan ng ating mga anak. Hindi maganda ang magiging epekto sa ating mga anak. Kaya paano ka ngayon susundin ng iyong mga anak kung magtuturo ka sa iyong mga anak na huwag gawin ito kasi masama, kung ikaw naman na tatay ay gumagawa ng ganon? Kaya tayo mga tatay bilang haligi ng tahanan, we lead by example. Maging halimbawa tayo sa ating pamilya, maging halimbawa tayo sa ating mga anak upang sumunod ang ating mga anak kung ano man ang gusto nating ituro sa kanila. Dahil nakikita nila sa atin ang kaayusan ng pamuhay. Kaya pinaka-importante dito, mayroon tayong relasyon kay Kristo Jesus. Tayo mga tatay. Tayo mga tatay, dalhin natin ang ating mga anak sa Diyos. Kung ano ang ating relasyon kay Kristo, ganoon din natin dalhin ang anak natin sa Diyos. Kailangan mayroon din silang relasyon kay Kristo upang sa paglaki nila ay magiging tulad din natin sila na maging isang huwarang tatay din balang araw. Kasi ang ating mga anak magiging tulad din natin, magiging ama din sila someday na tulad natin. Kaya ngayon pa lang bigyan na natin sila ng foundation. Anong foundation nito? Ang pananampalataya at relasyon kay Kristo. Yan ang foundation na magbibigay sa atin ng tunay na kaalaman at magtuturo sa atin at magdadala sa atin sa tunay na kagalakan at tagumpay sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Purihin ng Panginoon sa gabing ito. Ngayon ay Father's Day. Sa lahat ng mga tatay ay binabati ko kayo. Nawa ang mensahe na ito ng Diyos ay makarating sa inyo sa oras na ito, at nawa ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa Diyos ang bawat isa, lalo na ang mga tatay. Salamat sa gabing ito. Happy Father's Day. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mga tatay, magsikap lang tayo, magtiis tayo, patuloy nating gabayan ang ating mga anak. Huwag nating hayaan na mapariwara ang kanilang buhay, kundi akayin natin sila, dalhin natin sila sa Panginoon upang makita nila ang tunay na pagpapala ng Diyos sa darating na mga panahon nila. Thank you for watching. God bless us all.